Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig o nanonood online. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa na namang opportunity opportunity na binigay sa akin para ibahagi ang salita ng Diyos. So, nasa month of March tayo kung saan ang pinag-aaralan natin series ay family life. At sa umagang ito, akin din pong ibabahagi yung pangatlong family life series natin ngayong buwan ng Marso. So bago ang lahat, gusto ko po munang manalangin. Pag-pray nyo rin po ako kasi last night, nag-chill ako, may sipon, ubo, dahil po yata sa pagbago-bago ng panahon. So, manalangin ho tayo. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat dahil isang pagkakataon na naman po na inyong binigay sa amin para makinig ng iyong salita. Sa aming pagbangon ngayong umaga, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bagong kalakasan na inyong binigay. Nagpapasalamat po kami sa bagong pag-asa at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa joy na iyong binigay sa amin. Salamat, O Diyos, dahil maipagkatiwala namin ang pagkakataong ito, nawa sa aming maririnig sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ito, bigyan mo kami ng sapat na pagkaintindi at kaalaman, Panginoon. At hinihiling din po namin, Panginoon, na ma-practice or magawa namin sa buhay namin ang aming mga matutunan ngayong araw na ito, Panginoon. And you will be glorified, Panginoon, for this day. Thank you, Father, for this. All these things we pray. Amen and amen. Ang pamagat po ng aking mensahe sa umagang ito ay antidote. Antidotes to a broken family. Kung ano yung ibig sabihin ng antidote, ito po yung lunas o pangontra sa broken family. Kung meron man cause o dahilan bakit nagkakahiwalay yung mag-asawa, meron din po tayong antidotes or kung saan pangkontra kung paano natin malunasan ang mga problema na dumarating sa buhay mag-asawa. Ang teksto natin sa umagang ito ay makikita po sa Mateo chapter 9 verse 4 to 6. At sinabi dito, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi dahil dito'y iiwan ang lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng may kaniyang asawa at sila'y maging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa ating pag-uumpisa, tingnan ho natin yung slides natin about sa wedding preparations. So kung makikita natin sa mga wedding preparations natin ngayon, na mga observations natin, dati simple lang po ang mga kasalan. Kung ilan lang po yung mga may kasali sa ating mga nakikita natin, walang entourage, walang video, walang prenuptial.
Walang prenuptial, simpleng damit, okay na. Ngayon, yun yung nakikita natin noon at kalimitan sa simbahan ho ginaganap ang kasalan. Pero ngayon, dahil sa pagbabago po ng panahon, napakarami na hong mga preparasyon katulad ng garden wedding, beach wedding, at marami pang mga members na involved dito sa preparasyon ng kasal. Sandamakmak na ninong, mga abay, at iba pa. So, pero sa aking obserbasyon, kung makikita natin, whether bongga man yung kasal o simple man yung kasal, sa ayaw ho at sa gusto natin, dumarating po yung problema sa pamilya, sa relationship ng mag-asawa. Dumarating yan, normal yan sa atin. So, ano-ano nga ba ang mga dahilan? Mga dahilan na masisira or makita natin na parang ikakasira ng relasyon mag-asawa. Meron tayong mga 4 na dahilan dito na nakalagay. Ang isa sa mga dahilan dito ay in-laws, yung biyenan natin, mga bayaw o hipag. Isa yun sa mga dahilan na nakita ko. Kung bakit? Ito. Paano maging dahilan ang pagkasira ng kasalan o relasyon bilang mag-asawa? Nung una, mahirap i-appreciate yung asawa ko. Mahirap i-appreciate sa kadahilanan yung uri ng pagluluto. Kaya sa pagluluto, ang nasa isip ko nung binata ko, doon pa rin nakatuon yung isipan ko sa luto ng nanay ko at saka sa ate ko. So, masarap eh. Pero nung nag-asawa na kami, maski anong gawin ng asawa ko magluto, binibigay niya yung best niya para mapasarap yung ulam, hindi ko pa rin ma-appreciate. Dahil doon, akala ko okay lang sa akin. Yun pala, nasasaktan ko na ang asawa ko. Biruin mo, binigay niya yung best niya, yun pala, iba pa rin yung naririnig niya, yun pa rin luto ng nanay ko, luto ng ate ko. So, yun yung isa sa mga kwan. Pero salamat ako sa asawa ko dahil tahimik lang ba. Ngayon ko na lang lately ko na lang nalaman na isa palang dahilan din yun. So, yun, isa yun. Kung hindi natin maingatan. So, pangalawa, ang pagdidisiplina sa anak. Minsan kasi, dahil sa pabago-bago ng panahon, tayo, mga mag-asawa, gusto na hindi na lang kasi ang asawa yung lalaki ang nagtatrabaho, kasama na rin si babae. At kung meron tayong mga anak, iniiwan muna natin sa in-laws natin. Dito, magtataka ka na lang, iba yung mga turong natutunan ng anak natin sa mga in-laws. So, sa katagalan, nagiging spoiled yung bata. Nagiging spoiled. So, yung the way sana naturuan natin yung mga anak natin, hindi natin nagagawa dahil busy tayo sa trabaho. So, isa rin ho yun. Ang pangatlo ay sa pagbabudget. Dahil po kasali tayo sa loob ng bahay ng in-laws natin, sa budgeting ng pagkain, sa bills ng kuryente, sa tubig, etc., i-consider natin lahat kasi magkakasama man tayo sa bahay. Kung minsan, iniisip na mag-asawa na paano natin i-budget ang pera. So, hindi lang naman kayo ang kakain. So, isa rin po yun ang dahilan. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? For this reason, sabi sa Genesis chapter 2, verse 24, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. So, doon pa rin kasi, nagkulang na ang tao. Kaya nagka-problema tayo sa ganon dahil
hindi man tayo, unang isipin natin, hindi man tayo kaagad humiwalay sa parents natin. Pagkatapos natin nag-asawa, doon muna sa mga in-laws. Kaya makakaranas talaga tayo, ma-experience tayo ng hindi pagkakaintindihan, may hirapan tayo. So, hindi nyo magawang dalawa mag-asawa yung sinasabi sa Bible. Paano maging one flesh? Maraming kasama sa bahay, maraming istorbo. Kaya ang pinakamagandang dahilan yan, bumukod kayong mag-asawa. Sinabi ng Bible yun eh. Bumukod, kailangan may sarili tayong bahay. Magplano na bago mag-asawa. Pinakamagandang paraan dito, bago mag-asawa pala, kailangan may ipon na. Magpagawa ng maski na maliit lang na bahay at doon tayo titira. Yun ay biblical. Pero dahil nakakaranas tayo minsan ng mga hindi pagkakaunawaan ng asawa, dahil doon pa lang sa una, nagkamali na tayo sa design na gustong gawin natin. Ang design na to, design man ng Panginoon, original design ng Panginoon is leave your parents. At dito, dalawa, yung lalaki at saka si babae, magkaisa sila. Yung dalawa man sila ganyan, magkaisa na lang. Katulad sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlo man yan. Pag ginanyan mo, ang tingin mo, parang iisa na lang. So, ganun din sa mag-asawa. Kung dalawa sila, maging isa. At kagandahan nito, pag ang Diyos ang nagsabi, walang makapaghiwalay. So, yun. Na hindi sana ang mga cause ng paghiwalay na ito, yung dahilan para maghiwalay ang tao. Sa aking opinion, kesyo ang wife o husband ang tagahawak man ng pera dito, wala pa rin problema, at least napag-uusapan. Kung napag-uusapan ninyo ang mga paraan kung paano ninyo i-budget ang pera, wala hong problema yon. Basta sumunod ho tayo sa sinasabi ng Bible. Ang antidote number 2, unahin ang Diyos sa ating pinansyal. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. So sa ating mga Kristiyanon, kapag inuna natin ang Diyos, kahit sa pinansyal natin, lahat ng pangangailangan natin ay Kanyang ibibigay. So yan ang Kanyang mga pangako. Kaya sa buhay mag-asawa, huwag nating kalimutan na ibigay ang tithes para sa Kanya. So gusto mong makatanggap ng maraming pagpapala sa Panginoon, mag-tithes ka. Unahin mo siya. Yun lang po ang kanyan, ang sikreto. At ang pangatlong dahilan, yung third party o pagkakaroon ng ibang karelasyon. Ano nga bang posibilidad ang pagkakaroon ng ibang party, yung third party? Sa pagkakalayo ninyong mag-asawa, tulad ng pag-a-abroad, para sa akin, napakalaking challenge ito sa akin noon bago pa kami mag-asawa ni Mrs. Isa pa lang anak namin. Nag-usap kami ng asawa ko dahil wala pa kaming bahay. Kailangan natin mag-usap. Kailangan mag-abroad. Kasi doon lang sa abroad, mas malaki ang sahod makakaipon at makapagpagawa ng bahay. Yun ang purpose namin, bakit kailangan nyo mag-abroad. Ang ginawa namin, nagkasundo kami na pansamantala, for the meantime, dito muna sa bahay kami mag-stay sa bahay ni Mrs. So, para hindi siya mag-alala, habang malayo siya sa amin, doon muna kami sa bahay ng in-laws ko para may mag-alaga sa mga bata. Habang ako, concentrate ako kasi sa basakan at saka sa kwan. Kung matapos ang pagtatanim, doon ako sa carpentry, mason, ganon. Yan ang trabaho ko. So, yun ang nangyari. Habang nasa abroad siya, nandun din ako sa basakan. At least may pinagkakaabalahan ako para hindi ako
hindi ko siya maisip palagi para hindi masira ang isipan ko. So, hindi ma-divert ang ibang mga gawain ko sa masama. So, number 2 na dahilan ay yung pagsasama ng mga maling kaibigan. Yung mga hindi Kristiyanon na mga kaibigan. Maaari ka pa rin nilang maimpluwensyahan. Sa aming mga pagbabarkada nung binata pa ako, halos hiwalay na yung mga barkada ko sa ngayon. Lahat sila halos hiwalay na. Bakit? Wala silang Panginoon sa kanilang mga buhay. At ako lang po yung naging matino. Masasabi kong matino kasi hanggang ngayon, sa awa ng Panginoon, 27 years na kami na asawa ko nagsasama. Healthy pa rin yung relationship namin. Dahil ang inuuna namin, si Jesus Christ ang sentro ng relationship namin. So, yun lang ang ko. Maging tapat at makontento sa iyong asawa. Maging tapat at makontento sa iyong asawa. Mga kawikaan, Proverbs chapter 4 verse 15, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. So, maliwanag ang sinasabi ng Bible na dapat ang focus mo sa asawa mo lang at huwag ka nang tumingin sa iba. Mahalin mo ang iyong asawa. So, sa Ephesians chapter 5 verse 33, sinabi dito, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa gaya ng iyong sarili. Mga babae, igalang din ninyo ang iyong mga asawa. Sabi dito sa parehong may pananagutan ang lalaki at ni babae pagdating sa relasyon ng mag-asawa. So, si lalaki mahalin ang kanyang asawa, si babae igalang din ang kanyang asawa. So, noong nag-abroad si Mrs., 10 years na. 10 years. Marami din kaming mga pinagdaanan sa buhay bilang magkalayo. Pero inisip ko, Kristiyano ako at kahit ano mangyari, anuman mga temptasyon na dumarating sa buhay namin, kaya ko yan. Yung mga ganun ba? Basta, nandito si Kristo. Siya yung guide natin. Nandyan ang kanyang salita, yung Bible. At yun nga, sinabi ko, 25, sa awa ng Panginoon, 27 years na kami sa aming relasyon. Nandyan pa rin. Healthy pa rin yung relationship natin sa grasya ng Panginoon. So, number 4 na problema, age and maturity o edad na kapanahunan. Edad at kapanahunan. Age and maturity. Bakit? Paano naging problema ito? Kadalasan kasi, marami na ngayon ang nakikita natin nag-aasawa na mga bata pa. Hindi pa handa, hindi pa matured para harapin ang responsibility bilang mag-asawa. Isa sa mga nakitang dahilan din ng paghihiwalay, sabi dito, according sa research made by Geoffrey B. Abalos, ay ang age at maturity. Sa study na ginawa niya, isa sa mga dahilan ay ang pag-aasawa ng maaga at yung hindi pa fully matured ang couple. Sa madaling salita, itong specific age ng young people na ito, masyado pa silang madaming pagdadaanan, pagbabago sa physical, emotional, at maging sa kanilang pag-iisip. According sa science, ang mga kabataan na from 10 to 20 years old ay nagde-develop pa lamang ang kanilang prefrontal cortex. Ito yung part ng brain daw na responsable para sa decision making, control, self-control, emotional control, at iba pa. At kahit ganun man, sa stage din na ito ay sinasabing napakadaling mahubog o mahulma ang brain. Ito yung sinasabing best time to learn. Yung new skills dapat na may develop na lifelong sa habits. So dito, makikita sana natin na sa stage na ito, from 10 to 20, ang pinakamagandang
time para mahubog tayo sa mga skills natin o sa mga gawain. Kung halimbawa, mahilig ka sa pagbabasa, gawin mo yun. Basa ka lang ng basa. Kasi dito pala sa brain natin, nagde-develop yung muscles ng brain natin. Kasi hanggang sa paglaki mo, pagtanda mo, dala-dala mo yun. Yan ang sinasabi dito. Sa skills naman, halimbawa sa gitara, sa piano, nandyan si Pastor Jun, kung yan ang hilig mo, nandyan si Pastor Jun na kailangan ng basista. Magpaturo ka sa kanya habang bata ka pa, nasa edad ka pa ng 10 to 20, o kaya sa mga may anak na ganun ang edad, push them. Try na practicein nila dito sa edad, sa part na ito, sa stage ng buhay nila, adolescent period nila. So, doon pala, nahuhubog yung kaalaman ng bata. Nagre-register sa isipan niya na maski hanggang sa paglaki niya, pagtanda niya, dala-dala niya na yung natutunan niya. Sa akin kasi nung bata ako, ang mga nag-develop sa brain ko, hindi sa pagbabasa, hindi sa mga sa mga gitara, sa mga piano, ganyan. Kasi wala pa man ganyan doon sa amin. Ang na-develop sa akin, paghuhuli ng isda. 10 years old pa lang ako, nandun na ako sa ilog Pag-aararo, pagtatanim ng gulay. Yun po ang kadalasan na ginagawa ko nung bata ko. Kaya maski saan mo ako dalhin ngayon, may garden ako. May mga alaga akong manok. Yun man ang nakahiligan ko. At doon pala, kung napapractice mo yon araw-araw sa edad mong 10 to 20, doon pala, dala-dala mo na yon. Kasi kung hindi mo na-practice, ako hindi ko na-practice ang pagbabasa, yung brain cells pala na yon sa natin, mamamatay. Yung part na yon. So, maski anong gawin mo ngayong matanda ka na magbasa, yun ang problema kasi madali ka na makalimot. Yun ang naging sanhi ng natin. Ito ang sinasabi ng research o yung pag-aaral. So, ngayon, isang encouragement sa atin habang bata ka pa, i-push mo, maski na yung anak mo, i-push mo yung pagbabasa o yung skills na gusto mo dahil dadalhin mo ito hanggang sa pagtanda mo. So, yun ang age and maturity. Kasi, dahil dito, maaga pang nag-asawa yung bata, madali rin silang maghiwalay dahil kulang pa sila sa kaalaman. Kulang pa sila sa kaalaman. Paano nila ma-handle yung relationship kung kulang ka sa budget, walang pera, nandun nakikialam yung biyenan? Kaya ba natin i-handle yun kung bata pa tayo? Kawawa yung mga batang kinakasal, maagang nag-aasawa. Mostly, ang bagsak nito, hiwalayan ba? O hindi napalaki ng maayos ang tuwid yung kanilang mga anak dahil si asawa, si lalaki, nagpunta sa kanyang trabaho o kaya si misis, hindi nabantayan ng maayos yung kanilang mga anak. So, o kaya nagparami ng anak na hindi naman naalagaan. Marami pong mga realities na nangyayari sa buhay na kung nag-asawa tayo ng maaga. So, yun ho. So, ano ang antidote dito? Antidote number 4, sikapin mong lumago ka sa Panginoon. Sa mga young people, sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, "But continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and forever. Amen." So, sa mga magulang naman, sa Ephesians chapter 6 verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." So, malaki ang ginagampanan ng parents sa paghubog at pagpalaki ng mga anak. Challenge to parents, bilang mga magulang, sikapin din nating pag-aralan mabuti ang salita ng Diyos at isabuhay ito para magbigay sa atin sa mga anak ang tamang disiplina at sapat na gabay
nang gayon, maging mabuti rin silang anak at pagdating ng araw, maging maayos ang kanilang buhay may asawa. At sa aking pagtatapos, ito po ang gusto kong iwan sa inyo, ang challenge. Sa buhay mag-asawa, hindi natin may iwasan ang problema kahit anong anggulo sa buhay natin. Palaging nandyan yan, present yan. Subalit, kung si Jesus ang ilagay natin sentro ng ating relasyon, sentro sa ating pamilya, lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin ay mapagpatatagumpayan natin. Dahil kung ano ang ipinagbuklod ng Diyos ay hindi kailanman maghihiwalay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga katuruan na aming natutunan. Ito, Panginoon, may mga antidotes din po aming panghawakan, Panginoon, kung nagkakaroon kami ng problema, lalo-lalo na sa buhay naming mag-asawa o sa pamilya namin, Panginoon. Hindi mo maiwasan yung mga problema, but then, kung ilagay namin si Kristo na sentro ng aming relasyon o sa aming buhay, lahat ng mga pagsubok na ito ay amin pong mapagtatagumpayan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. At ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.